drunkard, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Yan, praise the Lord. Next one, Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Serve God with your spiritual gifts. So, sa point number 3 natin, mahalaga yung point na spending time in honoring God with Christians. Bakit ito isang mahalagang bagay para hindi tayo matukso o ma-overcome ng sexual sins? Kasi, kapag, halimbawa, sabi nga may mga bad habits tayo dati. Yung mga barkada natin, yung dati pa rin sa mundo, yung mga pinupuntahan natin, doon pa rin tayo pumupunta, yung mga ginagawa natin, habits, personal, ganun pa rin tayo. Pag hindi natin binago yung mga yun, madali pa rin tayo matukso. Paano siya magbabago? You have to spend time honoring God with Christian. Magbago ka na ng barkada. Mga Kristiyano na. Magbago ka na ng lagi mong kausap. Mga Kristiyano na. Dahil pag lagi mo kasama mga Christian, instead na yung sarili mo ay bumabalik ka sa dati mong ginagawa, magkakaroon ka ng mga bagong lifestyle. At instead yung mga kasama mong Kristiyano na mag-spend din ng gano'n, magkakasama kayo, nagsisharing kayo, nagpipray kayo sa isa't isa. At pwede pa kayong magpanalanginan sa isa't isa. Diba? Kaya mahalaga po yung spend time in honoring God with Christians. Malaking bagay yan na ma-overcome natin yung sin of the flesh. Dahil ang mga kasama natin ay mga Kristiyano. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So may gusto mo bang mag-testify dito yung inuna ko to kanina, no? Nag-testify na paano nyo na-overcome may isang bagay na maaaring isang kasalanan ng pita ng laman na napagtagumpayan nyo. Meron ba? O wala na? Diretso na sa last na. 1, 2, 3, 4. Last na. Nakamadali na ba? Number 4. Fulfill your sexual desire in God's will. So, masama ba magkaroon ng sexual desire? Hindi. Ito ay gift of God. Masama ba na nag-isip ka na kailangan gawin mo yun sa asawa mo? Hindi rin. Kasi kasama yan sa marriage life. No? Ngayon, ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7, verse 2, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Sa ibang translation, nakalagay dyan, nakalagay since immorality is rampant. Okay, ganun. Let every man have his own wife. So, ibig sabihin, dahil ang kasalanan ito ay laganap sa mundo, at yung, sabihin natin, yung desire, yung urge sa sexual, sabihin natin, ay hindi maiwasan, sabi nga nun, mag-asawa ka na lang. Hello? Yun po yung sinasabi ni Paul. Let every man have his own wife. Diba? Kesa lagi na nag-iisip, nagkakasala, na gano'n, sabi na, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Diba? Yun po yung payo ni Paul. Na mag-asawa ka. Nandito rin yan. Pakibasa to, 1 Corinthians 7, 8 to 9. Pakibasa yan. 1 Corinthians 7, 8 to 9. Yan, sige. 1 Corinthians 7, 8 to 9. But I say to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion into your married vows. Yan. Yung sa mga widow, yung siyempre namatay na ang asawa nila, at saka sa mga single, unmarried, yan sinasabi ni Paul eh. Kung hindi mo mapigil daw yung sarili mo, self-control, against the passion ng sex, let them marry. Sabi mag-asawa kayo. Sabi mag-asawa ka.
and likewise the wife to her husband. Isa pa, no, yung number 4, mahalaga to eh. Fulfill your sexual desire in God's will. Sa mag-aasawa naman, ito naman yung verse 3. Ano ang sinasabi sa mag-aasawa para maiwasan yung kasalanan ng either way? Dapat i-fulfill natin yung marital duty natin sa asawa natin. Ibig sabihin, pag nagsasabi yung asawa natin na makikipag-need siya, makikipag-contact siya sa inyo, huwag lagi nyo sasabihin, ayoko. Di ba? Pagod ako. Oh, bayad muna. So, sabi ng Bible, kailangan na i-fulfill mo siya. Diba? Kasi pag hindi tayo naging responsible, nagkakasala tayo sa Panginoon. Maaaring madala tayo sa kasalanan. Sabi nga na. So, basahin natin ito 1 Corinthians 6, 11 and 12. Pakibasa. 11 and 12. 1 Corinthians 6, 11 to 12, and that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Yan, alam niyo ba yung 1 Corinthians 6, 11 and 12, maganda siyang unawain natin. Sabi ng verse 11, yung kasalanan na to, di ba? 1 Corinthians 6, 11. Siyempre, yung kasalanan na to, pag ginawa natin laban sa ating asawa, babae man o lalaki, ay may mga consequences siya. At ito yung isang kasalanan na diretso nagkakasala tayo sa ating sarili. Diba? Ngayon yung sinasabi ni Paul sa verse 12, we have the right to do anything. Sa totoo lang, ang desisyon na magkasala tayo sa sarili natin. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga nun, pwede kang malayang gawin ang gusto mo. Sinabi rin gano'n. Pero ang tanong niya, hindi lahat ng gagawin mo ay nakaka-edify. Hindi lahat ng gagawin natin ay nakakatulong sa atin. Di ba? So, sa kasalanan na to, pwedeng iniisip mo na, masisiyahan naman ako matutuwa yung relasyon namin, parang ganito. Pero ang tanong, may edify ba ang Panginoon mo? Makakatulong ba ito sa iyo sa relasyon mo sa asawa mo? Diba? Kung ang sagot natin doon ay no, yun ang sinasabi ni Paul na bakit mo gagawin yung kalayaan mo na gumawa ng ganong kasalanan? Kasi sa totoo lang, anybody can commit the same mistakes. You know? Pwede mo magawa yung kasalanan niya, walang pipigil sa'yo. Kasi tayo lang ang magdidesisyon sa sarili natin kung susunod tayo sa tukso na yan. Diba? May permissive tayo sa sarili natin, pero ang tanong doon, not all are edifying. Not all can help. Diba? Sabi gano'n. So, it is our choice kung gusto nating sumunod sa will ng God at mag-avoid tayo sa kasalanan ng pita ng laman. Amen? So, meron pang tanong dito, mga kapatid. Yan, sige. Paano pag tumanggi? Yan, babalik tayo dito. 1 Corinthians 7:3. Hindi. Bayad daw dapat. Laging May bayad. Laging ang sagot doon sa ganyan sa marital counseling, hindi lahat ng sexual urge ng lalaki o ng babae ay naaayon sa 1 Corinthians 7:3. Pwede kasi
ang sexual urge na tinatawag ay pwedeng just for the sake of sex. Hindi siya tama. Pero kung ang sexual urge mo ay for the sake of love and companionship, tama yun. Naintindihan niyo ba ako? Pwede ka kasing magkaroon ng sexual desire, gusto mo lang na parakusan ng asawa mo. Bad word, pero yun ang totoo. Kasi may karanasan ako niyan sa marriage counseling, may nagsalitang babae. Sabi niya gano'n, aaminin ko sa inyo na nalulungkot ako na sabihin ito na nakakahiya. Babae, sabi, nakakahiya. Pero tuwing magkakaroon kami ng intercourse ng asawa ko, feeling ko, sabi niya, feeling ko, nire-rape ako ng asawa ko. Oh, gano'n. Sabi ng babae ito, tapos sabi niya, kaya pag inaaya niya akong mag-sex, tumatanggi na ako. So yun yung sinasabi ko na hindi dapat maramdaman ng asawa ninyong babae o asawa ninyong lalaki na just for the sake of sexual urge ay ginagawa niya yun. Dapat, ginagawa natin yon because we love our partner. At kasama yon sa ating sexual desire sa component ng love ng God na ibinigay sa atin sa isa't isa. Amen? So, magkaiba siya. Kaya, yung 1 Corinthians 7:3, tumatama siya kapag nasa loob siya ng loving relationship niyo. Pero pag ang tingin mo sa asawa mo, laging parang masakit yung salitang prostitute. Pag nakikita mo ang asawa mo nakahubad o nakaano, ay, aking ka ngayon. Magkaiba yun. Aangkinin kita ngayon. Iba yun. Ibang feeling yun. Hindi siya tama. Parang gano'n. Pwede tumagin rin yung lalaki o babae. Kasi parang ang tingin nila, hindi na siya out of love. Diba? Out of, sa Tagalog yung parakusan. Diba? Hindi siya tama. Okay ba siya? So, Ay, tanong daw po si Pat kasi Paano po yung mga single, syempre, by nature ko, may sexual urge? yun nga. Tama yun. Kaya sabi ni Paul, pag hindi niyo makayanan yung passion for sexual ano kailangan, mag-pray kayo ng asawa. Kanino po? Mag-pray na bigyan kayo ng asawa, di ba? Ako maraming mag-pray. Pero alam niyo ba, sabi nga gano'n, pag ang isang tao daw, babae o lalaki, meron siyang passion for sexual, sabihin na natin, intercourse or urge of desire, ibig sabihin nun, wala kang gift of celibacy. Isang sign yan. Isang sign yan na wala kang gift ng singleness. Kasi may desire ka na magkaroon ka ng isang sign siya na wala kang give up celibacy kasi may desire ka na magkaroon ka ng sexual relation. Mas may kakilala ko niya nagsabi ng ganyan, pero... Pero pag siyempre hindi natin alam yung time, pero pag single ka pa rin, mag-pray ka pa din. Hindi natin alam yung time. Mag-pray pa rin tayo. Magkaroon ng partner. Parang gano'n. May tanong pa. Sa susunod, may bayad na. May tanong pa ba? Sana? May tanong pa sa conclusion? Pinapagtanggol mo tayo, sister. Wala na. Wala na. Diretso tayo sa conclusion. Hindi pa pala.
as Christians, give some safe practices for singles or couples in dealing with the rampant sins of immorality around us. Siyempre, bilang Christian, ano yung mga pwedeng sabihin nating safe practice sa mga kapatiran natin na hindi sila magpupul sa kasalanan ng immorality? Sino gusto mo na sumagot? Parang ano to, suggestion. Ano yung nakikita mong suggestion na may iiwasan ng mga single o may iwasan ng mga couples na mag-fall sila sa kasalanan na to? Anong mga safe precaution? Sir Clavel. As a Christian pa na nasa single, siguro po, pag may naniligaw sa'yo gano'n, pag alam mo married na, ex talaga yun. Diba? Hindi mo na entertain. So, practical yun. Tapos, kung sasabihin na mahirap dito sa Dubai makahanap ng ano, na man of God, kasi lahat single sila lahat. And second po, yung ano, kung siyempre, yung sabi nga ni Sister Sharon na meron din mga sexual urges, gano'n, parang ibalik mo sa, ano mo yun, yung i-divert mo yung, hindi ka mag-focus doon sa ano mo, i-divert mo yung mga sexual urges into, yung mga mas productive hobbies mo, gano'n. Yeah, Sports, spending more time to or exercise, gano'n po. Walking. Walking lang po. Pero isang bagay din naman na isang practical ways nga, sa totoo lang, parang yung binanggitin ni brother kanina, pag meron kang nararamdaman mo yung medyo, yung desire mo na ganito ay malakas. Sabi nga na, you avoid beaches, you avoid mga gyms, mga gano'n. Mga areas na nandun yung mga nakaano, parang gano'n. Kasi, para kasi ano eh, kasi yung desire mo, lalo siyang nag-fuel. No? Parang gano'n. Kaya kailangan iiwas ka talaga sa mga lugar na gano'n. Parang gano'n. Meron ba kang gusto sumagot? Wala na? As additional lang, Ay, Brother Billy, oh. mabilis lang. Siguro as a singles or na may boyfriend, maging mapamili sa mga pinapanood together. Kasi hindi lahat ng nasa Netflix ay, edifying. General Patriots. Brother Billy. Sa akin po, medyo similar sa IT. Siguro po i-avoid lang din po yung social media. Kasi po nowadays, kapag kadinig na natin yung social media, talagang nandun na rin po talaga yung yung rampant sins na tanong po dito. Kitang-kita na po din talaga siya ngayon sa social media. And kahit sabihin man po natin pas namin mga ban, and we praise God. Sa UAE, napakalaking tulong na iban nila yung mga website na yon. But still, mayroon pa rin talaga pas nakakalusot eh. And yun yung talagang dapat i-avoid natin as a singles, and especially kapag couple na rin talaga. So yun po. Social media pass. Yan, praise the Lord. Tama po yun, Ang conclusion natin, so God is faithful for us to overcome and restore us. Sabay-sabay natin basahin ito, Galatians 6:1. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, so avoid the consequences and collateral damage of this sin. Ang conclusion natin, hindi lamang natin pinag-aralan ngayon how to avoid and how to overcome.
yung conclusion natin, napansin nyo, how to restore someone na pwedeng nadapa sa ganitong kasalanan, na gusto niyang magbago, na gusto niyang lumakad ng matuwid. No? So sabi diyan, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live in the Spirit, by the Spirit, should restore that person gently. Gently. Ibig sabihin, akayin natin siya, samahan natin siya, tulungan natin siyang makabangon. Amen? Sabi niyo, watch yourselves, or you also may be tempted. Kaya sa ating sarili, hindi natin ini-exempt na pwede tayong mahulog din sa kasalanan. Lagi natin iniisip, no? Kasi ang kaaway, siyempre, pwedeng gamitin niya anyone. Lust of the eyes, lust of the mind, and lust of the flesh. Diba? Pwedeng dumating sa atin din yung ganung kasalanan na pwede rin tayong madapa. Kaya pagtulungan tayo na magpanalinginan, magpalakasan, magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Basahin natin ito. I pray that we will be more watchful sensitive to the Holy Spirit, in dealing with our